Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang greatest legacy na pwedeng iwanan ng Marcos administration sa taong bayan. Dito sa Philippine Star News, 253 billion ayuda to vulnerable sectors in 2025 budget, DBM. So ito, press release ng Department of Budget and Management tungkol sa pagbibigay ng ayuda. Grabe pala ang mga ayuda ngayon, ano? Mas malayong malaki ang ayuda kumpara nung kasagsagan ng COVID-19. No, this year, 2024, according to Department of Budget and Management, ang ayuda is 318 billion pesos. Abe, baha sa ayuda. And for next year, 2025, 253 billion ang nakapaloob na ayuda. I-compare nung 2022, okay, is only 200.9 billion. So, patapos na ang pandemic. Noong 2021, ito yung kasagsagan, ano? 276 billion pesos ang ayuda. This is understandable dahil pandemic nga. Hindi ko maisip bakit ngayong 2024, wala namang pandemic, 318 billion pesos ang ayuda. So, ang tanong, bakit ang ating gobyerno ngayon is napakahilig magbigay ng ayuda? Maalala ko, mayroong isang interview ng media sa Pangulong Marcos. Tinanong na media, ano yung greatest legacy na pwede niyang iwanan sa taong bayan? Nung una, hindi daw siya nakasagot, but in an instance, pumasok sa isip daw niya, ito, wala nang gutom. At the end of my term, walang Pilipino na magugutom. Yun. So, kita mo, ang focus ng ating presidente, maganda naman. Sino bang tao o pamilya na gustong magutom? So, nakafocus siya sa Zero Hunger. Merong programa ang DSWD. Tinawag, Zero Hunger 2028. Kaya, dahil yan ang kanila gutom, para wala nang magutom, ay nakikita ko, grabe ang kanilang pagbibigay ng ayuda. So, ito na marahil ang legacy na gustong iwanan ng presidente na walang magugutom na Pilipino, bigay tayo ng bigay ng ayuda. Ang tanong, permanenteng solusyon ba yung ayuda para mawala ang kagutom? Magkano ba ang ayuda? Yung mga nakakatanggap, siguro may 5,000. Depende sa programa eh. Depende sa ehensya. Mayroong ayuda sa DSWD, may ayuda sa Department of Agriculture. It varies yung mga ayuda. So, kung sabihin mo na lang 10,000. Pag natanggap yung ayuda, talagang hindi magugutom. Ang tanong, ilang buwan? 10,000. Isang buwan, di ba? Ubos na yan. So, natigil ang kanilang hunger o gutom ng isang buwan, but after that, magugutom ulit. Ganon din yung bigas. 5 or 10 kilos. Pag naubos yun, wala na naman. So, ganitong style ba ang ginagawa ng ating gobyerno na tawag ng iba dyan, Band-Aid solution? So, ano ba dapat
maganda naman yung legacy na walang magugutom. But the question is how? Ano ang kasabihan? Di ba ang kasabihan is, don't just give them fish, but teach them how to fish. So, ang ayuda, pwede nung panahon sa pandemic, ayuda. Kalamidad, madaanan ng kalamidad, pwedeng ayuda. Kaya lang, sa mga lugar na wala namang kalamidad, wala nang pandemic, bakit bigay ka pa ng bigay ng ayuda? Diba reklamo ng mga netizens? Binaha o nabagyo sa Luzon, Metro Manila ba yun? Enteng. Tapos nagbigay ng ayuda sa Davao. Mga ganong ano. So, there's no question yung ginagawa ng gobyerno na bigay ng bigay. Kaya lang, ano ba talaga ang motive ng gobyerno? Gusto ba talagang tulungan ang Pilipino na makaahon sa kahirapan? O may political agenda lang? Dahil eleksyon na naman. Yun ang malaking tanong. Kaya, dumarami na ang bilang ng mga Pilipino na naiinis ba o nadidisappoint dahil sa ayuda. Kailangan natin ng mas permanenteng solusyon para matugunan ang kahirapan ng mga Pilipino, para matugunan yung hunger. Okay, speaking of kahirapan, poverty, yung latest na survey ng habang nag-survey, SWS, tumaas lalo ang bilang ng pobreng Pilipino itong third quarter ng 2024. Yung mga respondents, umabot ng 59% ang nagsabi na pobre ang kanilang buhay. 6 out of 10 Filipinos, pobre. Tumaas. Compare nung second quarter of this year, 58% lang. Ngayon, naging 59% na. Ganon din yung hunger. Tumataas ang bilang ng Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger. So, ano ba talaga ang dapat gawin? Ito na nga yung sinasabi na ito, may latest survey po Pulse Asia ata. Tinanong ang mga respondents, ano ang gusto nila na plataforma ng mga kumakandidatong senador ngayong 2025? Ang lumabas, tatlong mataas na rating is yung job creation and livelihood generation. 57% sa mga respondents, more than one half, kailangan namin ng trabaho, kailangan namin ng livelihood. Yun ang kailangan ng Pilipino. Hindi, yung ayuda, okay, kailangan. Kailang, temporary lang yung ayuda. Another sentiment ng mga Pilipino, yung kailangan nila ng investment that will lead to economic growth. Okay. Ang Pangulo natin, masipag magbiyahe sa abroad. Bago lang, nanghikayat na naman siya ng mga businessmen sa Laos. Come and do business in the Philippines. So, kahit anong gawin ng gobyerno sa pag-attract ng foreign investors, lumalabas, ang Pilipinas pa rin ang isa sa pinakamaliit yung in terms of foreign direct investments, kasi ang mga kondisyones sa ating bansa hindi attractive sa mga namumuhunan, businessmen. Marwan, napaka-mahal ang singil ng kuryente. Napakabagal ang speed ng internet.
yung red tape, yung pagkuha ng mga permit, ang tagal bago makakuha. Then paiba-iba ang policy ng gobyerno. So paano tayo maka-attract ng foreign investors? So, yun po, maganda yung ayuda, dapat temporary lang yan. Sana naman ang ating gobyerno magkaroon ng meaningful programs na magbibigay ng trabaho, magbibigay ng livelihood sa mas nakakaraming Pilipino para ang mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan hindi na lang umaasa sa ayuda. Sana hindi maalala ng sangkatauhang Pilipino na ang gobyernong ito ay naging platform ng ayuda. Maalala sila dahil sa ayuda.